Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, September 12, 2023. So lumalaban yung index natin. Nag-drop lang siya ng negative 0.06%. Pero nung umaga, medyo verde tayo. So marami tayong nakita ng mga blue chips na maganda yung kanyang galawan. Pero nag-close tayo is red. So parang nauntog tayo dito sa MA20, 6,230.2. And then syempre, yung ayaw natin, ewan natin kung last day na ba nabuhos ng foreigners to kasi meron ulit 961.49 million na net foreign selling dito sa market. So sana mag-hold yung 6,100 na pinag-uusapan natin from the past few days na o few weeks na nagwo-worry tayo kasi patuloy na araw-araw na lumalabas po yung ating investors. Pero dito sa trending stocks natin, so majority sa kanila is verde. So medyo malakas yung galaw ng iba. So si ASEN, pero ito si ASEN nag-drop. So regardless sa dami ng good news na nilalabas niya, mga disclosures, ayaw pa rin sa kanya ng foreigners as of this time. So meron siyang negative 3.87% na loss for today. So and then yung bad sa candle natin sa kanya, nag-breakdown kasi yung kanyang price action. Meron tayong net foreign sa kanya na 71 million. Tapos si SEC, kala ko tutuloy yung yung price action natin. So verde pa rin naman siya, nag-close siya at 1.34%. Pero meron siyang net foreign selling na 11.91 million. So peak na kaya niya yung ginawa niya na upside move kanina. So maraming tatanong bakit malakas yung galaw ni SEC. Meron kasi mga bulungan ng dividends. Pero hindi pa confirm wala tayong nakita, wala tayong nabasa na disclosure sa PSE Edge. Bulong-bulungan lang. Makita nyo din sa Investa, may mga post sila doon regarding kay SEC. Kaya siguro, pinupuntahan siya ng mga local traders natin. Kailang net foreign sell. So, tingnan natin kung meron siyang follow-up bukas. Tapos, yung clear na winner natin for this year, itong si Plus natin. So, makit ulit siya. Ayaw tumigil. So, nag-up siya ng 3.42%. Ayan. So, ayaw nang pasakay. Didiretso na si Plus natin. Meron siyang net foreign buying na 4.18 million. Si Converge, hopefully yan yung start ng recovery. Kanina medyo mataas siya. Mabot yata siya ng 1 to 2%, di ba? Pero na-close siya 0.85% kasi nabuhusan din siya. Meron siyang net foreign sale na 34 million. So hindi pa tapos. Kala natin subside na pero nandiyan pa rin yung sellers natin. PLC, so maganda yung galaw niya, nag-up siya ng 5%. Si Lotto natin, hindi siya nag-trending dito pero nag-up siya kanina. Umabot yung up niya ng 12% yata yon. So hindi ko napansin ng close. So sumabay ulit itong si PLC at then nagkaroon siya ng another breakout candle. Tapos si S-West, East-West natin, so market ulit siya. So talagang diretso siya. Kahit na 90% na yung RSI, nag-up pa rin siya ng 2.39%. Meron siya net foreign buying na 8.74 million. So nandito muna yung mga foreign investors naman natin. Okay? So sa majority ng mga stocks, wala siya. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. So due diligence, madalas naman natin sabihin kung ano po stocks yung bibili mo, ikaw po bahalang mag-decide kasi medyo malaki nga po yung risk natin sa market as of this time. And then sa mga followers natin, so please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews. Join ka sa trading group kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading. So sa nakasubscribe, salamat po sa mga nanonood ng mga videos natin kahit na medyo bad yung market ulit natin as of this time pa. So hindi pa, no? So meron pa tayong 3 days bago officially siguro mag-close yung ghost month para recovery na ng market. Pero ang dami lumalabas sa negative news, di ba? Kanina, merong news regarding sa sa GDP ng Pilipinas. So from more than 6%, dinowngrade yata to 5.8 something. So not so good na naman. Okay, company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating mga technical analysis. So check mo na po yan. Yung risk management natin, so kung sobrang dami yung pula ng stocks mo, so mahirap naman bili ng bili as of this time, di ba? So kasama yan sa risk management. PSE stock market studies natin, check mo na lang po yung mga tender offer dyan na sample vlog natin. Tapos follow mo lang ako dito sa ating CryptoCoton na YouTube channel. So mali mo, mabuhay ulit yung Later Games natin pero nag-aantay pa rin tayo sa kanya. Si Crypto medyo umakyat yung galaw nila ngayon. Okay, tapos dito sa Facebook account, so follow mo lang din po ako dito para updated ka sa mga posts natin. So check mo na lang yan. Dito din sa Facebook page,
pili ka na lang account or page yung i-follow mo. Pwede i-pick yung mga articles sa local market, US market at saka sa cryptos. Money earners is yung mga side hustles po natin. Ayan, so check mo na lang po. Hopefully makatulong sa'yo. So tingnan natin yung mga posts natin for today. Dito muna tayo sa summary ng market natin. Ayan. So meron pa rin tayong net foreign sell so not so good pa rin. Buti na gold yung 6,100 na yun. Last time, pag mga billion, halos billion na yung lumalabas araw-araw, di ba? Nagko-collapse yung market. Pero ngayon, may mga blue chips na siguro nag-subside na, di ba? Sinamonte, tapos na siguro yung sell niya kasi puro buy na. So, yun yung mga sumasalo, sina SCC, di ba? Dito sa mga stocks na pabagsak na, index na pabagsak. So, net foreign selling tayo. Careful lang, 961.49 million. Tinamaan si services sector. So, sino kaya dyan? Si ICT ba yan? Siya madalas ko makita eh. Tapos, the rest, verde yung iba. So, mining 1.19% gawa pa rin ni SCC naman natin. Okay, so may news dito sa taas. REIT doesn't benefit directly from usual suspect for income bumps in the energy world. So, drops 20%. Bigger Q2 dividend. Ano ba yan? Malaki yung dividends niya, 20%. Drops 20% eh. Okay? So, Holcim, SEC ordered to conduct a second tender offer. ASEAN, nag-drop nga. Asia, ito yung good news niya sana. ASEAN Indonesia unit partners with PT Diwata Mega Energy to explore potential renewable energies. So, ayaw yata sa energy renewable energies. AP, so nag-drop din to. Said on Monday that's still on track to build a liquefied natural gas. Holcim, second tender offer, si Mer. Dami nyo si Holcim. Ayan, so ito pala yung sinasabi ko, galing pala kay Investa. From 6.3% to 5.8%. Numura downgrades 2024 GDP naman natin. So hindi maganda yung forecast sa market natin. So most active kanina si na URC kasi nag-breakout. Si Monde nga, diretso, SCC. Nag-bounce yata si BDO, BPI, Ali at saka si JT Cap. So ASN, S West. Ayan, so, may pagkabisaya talaga, S West. East West daw. Outlook brightens upgrading fair value to okay, so 11.8. Ayan, so sumisipa yung kanyang price action. Next, si SCC, largest coal producer extends gain 7-month on talks that price of coal will rise amid gains in global crude prices. So ito naman yung alam ni DA Market. So yung sinasabi ko na dividends, walang basis yun pero yun yung nababasa natin doon sa sa Investa. So AP, nandiyan na yan, SCC, Mer in third partnership with Ultra Safe Nuclear Corporation. So parang tututuanin niya yung nuclear energy niya. So kaya ba sumipa si Mer nung isang araw? FCG, so maganda rin yung kanyang candle. AC shares buyback continuous. Ayan, good. CREC gets financing. Tapos si PREIT, Q2 property dividends 20% larger quarter over quarter. Ayan, so meron siya dividends. BKR plans weird 50 million property dividends. Ano kaya yan? BDO, Obyalan on home loan program. Okay, so East-West, Outlook brightens, Mayor conducts pre-feasibility. Solar farm plans from Mayor. Ayan, so kaya siguro market siya, no? ASEN, fueling clean energy, pero ayaw pa rin. Del Monte roadmap for 2024, so binubuhay na naman niya yung kanyang IPO. Sustainable energy para kay kanino ba to? Mer, si Meralco pa rin. Share buyback si FNI, AGI, SSI, SSP, Ali at saka si Robinson. Kaya ba umakyat si Ali last time? Nickel grants 1.5 million to 15 university teams. Globe taps global insurtech. Mer partners with ultra safe nuclear energy. Ayan. So yung iba repost na lang siya. Okay? So kapon okay yung galaw sa US market pero ngayon parang meron silang pullback. So yung futures niya medyo mababa yung kanyang galawan naman. Okay? So guys, yung ating Patreon as usual sa mga gusto ng guide dito sa Philippine Stock Market Trading. So sali lang po kayo dito sa Patreon. Open po siya anytime. Pwede ka pong mag-check po ano meron naman dyan. Okay? So hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors man. So punta tayo dito kay To Trade Asia Prime. So, drop yung market natin, 0.06, pero nasa 6.2, nag-hold siya, 3.77 billion yung trade transaction value. Pero,
net foreign selling tayo ng 961 million. So, ito lang talaga yung worry ko sa kanya. Bakit ganyan kalaki yung labas ng foreigners natin? So, ito, nag-breakdown si ASEN 3.87, AGI 2.84, Pure Gold na pullback 2.68. Ang winner natin si URC. So, wala to kanina, di ba? So, nag-up na siya 3.42. Monday 2.17 and then CSCC nag-drop to 1.34 kasi more than halos umabot po ng 3% yata kanina. 42% foreign, 58% local participation. So medyo marami tayong nakita na pumitik na mga small caps. So si Lotto ayan pala. So hindi na siya nag-trending. Pero siya yung isa sa mga winner, si Lotto. Kaya umakyat din si PLC natin. Euro, Axilo 5.5, PLC ayan 5%, Ionics 4.27, nabubuhay yung mga small caps. Plus, diretso 3.42 si Green, 3.17, CPG 3% and si MAC 2.63%. So dito naman sa losers, si Lode 10%, harap na lang tayo ng mga sikat na stocks. PXP minus 3.8, Aldi minus 2.86, Pure Gold 2% sa kasi AGI. GGS nag-drop ulit minus 2.3%. So hindi pa natin makita yung yung bottom ni GGS. Parang baba na ng price niya. So tingin tayo dito sa chart. So nauntog tayo So gaya ng sabi ko sa inyo, yung foreigners ang worry natin regardless kung maganda o hindi yung pinapakita ng index. So yung personal opinion ko sa kanya. So wala tayong resistance na nilalagay, no? Actually, MA20 yung sinabi niya. And then yung support is dito pa rin sa 6,100 level. So nandito lang yung range ng market natin. Tapos nag-worry tayo na merong breakdown na konti yung index natin. Hopefully hindi siya matuloy dahil doon sa malalakas na net foreign sell. So parang nanghihina yung yung RSI formation. So hindi pa rin tayo nakakalampas sa MA20 at medyo red yung candle. Hopefully Friday hindi magtapon yung yung mga traders natin. Kasi wala na tayong puro locals na yung sumalo doon sa mga binenta ng ating mga foreigners naman. Okay? So yun lang yung nakita natin. Hindi bumabagsak yung index pero tingin natin mahinang-mahina yung market. Okay? So dito tayo sa global market. So dito sa US market, okay, nag-drop sa yung futures natin medyo mababa, no? S&P negative 0.22, Dow futures minus 0.16 and then si Nasdaq negative 0.21%. Pero kahapon malakas sila. So nag-drop na ngayon dito sa Europe. Dito sa bandang Asia medyo mix. Merong mapula and then merong berde. So sideways, no? Sideways yung galawan ng majority dito sa Asia markets natin. Pero dito sa crypto, so refresh natin, parang lumalaban siya. So nag 26k na ulit si Bitcoin. Pero nandiyan lang naman 26, 27, 25 yung galawan niya. So 26.08 thousand yung ating Bitcoin per Bitcoin. Up siya. Ethereum 1.6 and then BNB is 212. So medyo marami yata bullish siya ngayon, no? Berde dito sa sa crypto natin. Okay? So conducive sa mga bullish sa crypto natin. Ayan. So yun lang yung mga nakita natin. Walang masyadong interesting, no? Dito sa mga stocks natin. So refresh ulit natin siya. And then balik tayo doon sa trending stocks. Pag-usapan natin si ASEN kasi ito yung nauna dito sa trending natin kasi nag-breakdown siya . So sa dami ng partners niya, sa dami ng good news, sa dami ng project niya, mukhang mahina nag-ano pala siya o nagtitrend siya below ng MA20 at saka MA9. So medyo nag-collapse na siya kasi medyo malakas yung yung net sell. So meron pang gap. So malakas na resistance to. 4.93. So not so good. Papunta na siya or nandun na sa oversold condition. Meron kasi tayong seller . So tinulak na lumabas na yun . Minus 3.87%. Ayan 71.4 million. So yan yung worry natin na hindi pa naman nangyari sa index kapag lumabas yung foreigners. So 6.2 rather Abacus FMS ang buyer and then Macquarie Madrid yung ating pinaka-main seller sa kanya. Support na lang natin yung 4.5, yung pinaka-bottom ng kanyang week. So kailangan niyang, kasi hindi naman daw G yan, kailangan niya mag-retest para makipag-establish siya ng support
dyan sa area na yan. Kasi nag-breakdown tayo dito eh. So maghahanap ng support muna itong si ASEN. Tapos yun nga lang, net foreign selling siya. Okay? So another net foreign sell pero maganda yung galaw. So nag-breakout na tayo dito. So congrats yung mga yung mga humuli ng dividends natin. So ilang beses ba ng dividends si SEC, itong malaking drop na to. Meron din siyang gap down dito. So ngayon naka-breakout na siya. So panalo na kung lumabas na yung mga traders natin. So meron siyang gain na halos 12% na or more than 12% na kung yung mga nag-avail ng dividends and then hindi naman bumitaw dito kay SEC natin. Okay? So congrats doon sa mga merong SEC tapos totoo kaya rumors ng dividends nito. So medyo nauntog siya diyan. Okay, hanap tayo ng medyo solid na resistance. So pwede siguro yan. Yan. 35 psychological level. So lagay natin diyan. Yan ang next na resistance. So tingnan natin bukas. Interesting to see kung hindi mag-breakdown yung next na candle natin. Kasi meron siyang malaking dalawang volume. Kaya lang kasi net sell yung nakita natin. So konti overbought na si SEC. Ganun din yung ating MACD formation is okay din siya. So tingnan natin yung kanyang pinaka-price action. So based dito up pa rin naman siya 1.34%. Pero umabot siya kanina, no? Umabot siya ng saglit. So may gap up siya, oh. Ayan, so lakas ng bulungan sa dividendo. 3% yung up niya kanina. Okay? So net sell 11.9 million. BDO Timson, JP Morgan. Ayan, so andyan si mga big stocks natin. JP Morgan yung isa sa mga buyer at saka seller naman. Okay? So tabayan na natin kung meron nga siya o wala na dividends. Pero price action wise, okay naman siya kasi meron siyang volume. Net sell nga lang yung kanina. So take advantage na siguro yung iba kasi umakyat na siya eh. Ang laki na ng halos 20% na yung o 20% na yung inakyat niya. Kung dito sa breakout level yung pag-uusapan natin. Malaki na rin, di ba? So meron siyang 10% plus sabagay dito naman yung iba. So meron siyang 12% na gain yung mga holders natin na dividends. Ayan. Hopefully hindi mag-support yung 33 pesos natin na support na nakikita naman sa kanya. Okay? So next si Plus. So ito bida saya ng mga holders ng Plus. So dire-diretso pa rin tapos lumalaki yung kandila niya, no? 100% na to, oh. 133% simula sa breakout. Laki. So based dito sa galaw niya, nagpaparabolic na siya, breakout. Breakout siya doon sa resistance. Hanap tayo dito. 7 na yung kasunod, no? Hanap tayo. Ano ba yung drawing natin kapon sa kanya? So akyat na natin dito, no? Okay, so yan na. Yan na yung next na resistance. 7.5. Hopefully umabot pa siya dyan bago siya magkaroon ng another pullback. Tapos pag na-pullback siya, sana magpasakay si Plus. So maganda, overbought yung ating RSI. Dahan-dahan pa yung galaw niya, no? Pero lumalaki na yung kandila. So nagpipik na kaya. Tapos yung MACD is okay din yung kanya galawan. So support is pwede mong sundan yung line kasi yung previous na resistance or dito sa 6.5 o dito sa MA9. Mas maganda kasi doon siya nagba-bounce last time sa kanyang galawan naman. Okay? Tapos meron pa siyang konti kahit paano may tagatulak siya. So 3.42% up si Plus for today. Saglit, meron akong disclosure dito. Kanino ba to? Si ASEN kanina. Okay, yung mga joint venture project niya. So, meron pa siya, 4 million net foreign buy. CLSA Regis ang buyer and then Call Platinum yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, next, Converge. Ito, medyo gumaganda. Pero mas maganda yung galaw ni Monde, di ba? Kasi naka-recover siya, nauntog si Converge. Pero lagyan naman natin, benefit of the doubt, meron tayong support dito sa 8 pesos. So, meron siyang volume kanina kasi parang gusto niya mag-breakout kanina pero hindi naman natuloy. So mga 3% yung inakyat. Pero nag-close na lang tayo. Gano'ng kalaki yung price action nito. So nag-up siya ng 0.85%. Okay. So medyo nauntog kasi yung yung galaw natin sa kanya. So meron tayong kailang ito, ayan, ito pala. Minus 34 million net foreign sell. Call Citysec a buyer and then Macquarie Mandarin yung ating pinaka-main seller naman. So hindi pa tayo nakakalabas sa MA. Kailan makalabas sa MA20?
Kagaya ng ginawa ni Silipin at si Monde. Last time, di ba, lumampas siya dito at then up ulit pala si Monde natin. Balik tayo kay Converge. Ayan. Okay. So, tignan na lang natin bukas. 8 pesos yung pinaka-major support po ni Converge. Next, TLC. So, another kakambal ni Lotto. Ayan, nag-breakout na siya. So, kanina, papasakay pa siya, no? 3%, 5%. So, ganun yung galawan niya. Pero based dito sa, based sa price action, breakout ulit siya. Ayan. So, nag-breakout siya ulit dun sa ladder formation. Tingnan natin kung ito yung support niya. Ayan. Clone natin to para meron tayong visual kung saan papunta yung price action niya. Kasi breakout ulit yan eh. Breakout sa Conso area. Okay? So, check mo na lang. Next na resistance is based sa drawing natin dito, 0.67. Ayan. So, okay lahat ng indicators. RSI, especially yung MACD, lakas din ng MACD niya. Then, syempre, meron siyang volume. Tingnan natin kung net buy o local buy. So, up siya 5%. Wala. 984K net sell. Call Sun ang buyer and then call Star All yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si East West. Ayan. Pinopronounce natin na maigi. So, ganda ng galaw niya. Laki Breakout hanggang dito 24% na. So, yung mga araw-araw na 2%, 3% niya, na-accumulate siya. Tapos, very, very strong yung galaw niya, no? Ayan, yan pa rin yung trend natin. Hindi siya mag-break. Nag-resist siya ng konti sa, sakto pala siya, 9 pesos. Psychological. 9.2. Next na galaw. So, tingnan natin bukas. Pero yung RSI natin is 94. Pero talagang, binubomba siya, Laki ng volume dito, Tingnan natin yung, buyers natin. So, 2.39% up siya, 8 million. Ayan, may konting pitik siya. 8 million net foreign buy sa Lisbon. Timson, ang buyer, and then Call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, intact yung, yung trend nitong si East-West natin. Okay? So, congrats dun sa mga holders po niya. Ayan. So, yun na lang muna. So, be very careful lang muna tayo siguro sa market habang inaantay natin matapos yung official Ghost Month. Thursday o Friday, yung end ng Ghost Month natin para sa anticipation sa good vibes sa fourth quarter ng market naman natin. So hopefully mag-hold yung yung 6-1 talaga natin kasi i-retest natin yan most likely dito, di ba? Kasi wala yung foreigners sa market naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. At bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to sa mga Playtour Games, Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, follow mo na lang ako, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon. So kung gusto sumali sa trading group natin, gusto ng guide, sali lang po kayo and always open naman siya. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.